Pinauwi na ng Knicks ang Atlanta Hawks na paaway pa at na-eject sina Mitchell Robinson at Dyson Daniels. Sabi nga, if you can beat them, hurt them. Tambak ang inaabot ng Atlanta. 140-89. Parang pinalamang na nga kayo sa series, gusto nyo pang pumasok. Si Towns meron triple-double. Nasa 12 points, 11 rebounds, 10 assists. 1 out of 4 sa field at 10 out of 10 sa free throws. Mababa yung scoring nitong si Towns pero yung playmaking naman niya andun at malaking impact sa Knicks. Nagpakita rin si Mikal Bridges, kung hindi baka naibangko siya next series. Meron siyang 24 points, 5 rebounds at 3 assists. Si OG Anunoby naman ang leading scorer para sa Knicks na meron 29.7 rebounds at 4 steals. May ample time pa na makapagpahinga ang Knicks dahil hindi pa tapos ang series ng Philadelphia at Boston. Nakapagpuwersa ng Game 7 ng Sixers after silang madaw ng 3-1. Base pa kay Embiid, sa sobrang tagal niyang nakakalaban yung Boston, sawa na siyang matalo at may pagkakataon ngayong makabawi si Embiid. Ito ay kung matatalo niya ang Boston sa Game 7 dahil dati tinalo din sila sa Game 7 noong 2023 season ata yun. Kaya special moment kay Embiid kapag natalo niya ang Boston sa Game 7. Parang maiiyak din siya. At least ngayon baka sa tuwa na. Meron siyang 19 points, 10 rebounds, 8 assists. Hindi kasi nag-iisa ngayon si Embiid. Bukod kay Maxey na meron 30 points, si Paul George ang difference maker sa Philadelphia. Hindi lang si Edgecombe. Mukhang nakakota na sa podcast si Paul George dahil meron siyang 18 points, 4 rebounds, 3 assists. Pero 48 and 54% siya versus Celtics mula sa field sa loob yun ng 36 minutes. Hindi ito yung pinakamataas na scoring average ni Paul George sa postseason pero ito yung pinakamataas niya based sa shooting percentage sa kanyang buong karir, puwera usog. Dahil sina Brown at Tatum mostly babantayan sina Edgecombe at Tyrese Maxey pero dumating pa nga si Embiid na naging high scorer din or kaya din maging top scorer kaya walang makakapag-shutdown basta-basta dito kay Paul George. Si Jason Tatum, merong 17 points, 11 rebounds. Kaso nagkaroon siya ng injury sa Game 6. Dalawang medical doctor na yung may concern dito kay Tatum. Nagkaroon siya ng left calf injury. Habang timeout pa nga, nagwo-workout pa tong si Tatum, parang pinapagpag lang niya. Pero base kay Coach Joe Mazzulla, hindi naman na-injured si Tatum. Pero nakita kasing nagkaroon siya ng injury noong third quarter. Ang sinabi lang kasi ni Tatum, hindi ito yung na-injured sa kanya noong nakaraang taon dahil kanan yun. Ito naman nasa may kaliwa. Wala siyang concern sa injury niya at base pa kay Tatum maglalaro siya sa Game 7. Dagdag pa niya, medyo naninigas or stiff pa yung binti niya. Pero base naman kay Dr. Jess Moores, concerning kasi yung injury ni Tatum. Pero after ng isang oras at sabihin din ni Tatum na okay lang siya, binawi din ni Dr. Moores yung sinabi niya. Iba naman ang concern ni Dr. Evan Jeffries. Concerning kasi yung calf strain injury ni Tatum. Kailangang idaan pa rin sa MRI. Kung tightness lang kasi, day-to-day status lang yun. Pero kung grade 1, nasa 1 to 2 weeks. At kung grade 2, halos isang buwan mawawala si Tatum. Pero ang risk na sinabi niya doon, baka ma-injured ulit si Tatum katulad noong nakaraang taon. Dahil bago talaga nagkaroon ng Achilles tendon injury si Tatum, sinabi rin niyang meron siyang calf strain injury sa kanang binti pero pinilit niyang maglaro. Same lang din na nangyari ngayon kay Tatum na meron siyang calf strain injury at kung pipilitin niyang maglaro. Marami din kasi mga personality or basketball personality ang nagkaroon ng concern kay Tatum dahil ganito rin ang nangyari sa kanya last season. Number 0 pa naman ang jersey niya. Tinapos na rin ng Minnesota yung series nila kontra sa Denver. Walang rin tong si Jamal Murray, pinagpalit-palitang sugurin ng taga Minnesota. Yung pagkakasiko pa ni Rudy Gobert parang may galit pa. Umiwas na itong si Gobert kaso hindi nakaiwas si Jamal Murray. Wala na si Ayo Dosunmu dahil injured. Kaso may bago namang King Kawhi, itong si Gerardo, si Jaden McDaniels. 32 points, 10 rebounds, 3 assists, 2 steals, 1 block, 45 minutes, nakaihi pa naman. At kahit walang Dosunmu, mayroon naman Shannon Jr. na mayroon 24 points at 6 rebounds. Si Jamal Murray, 12 points, 6 rebounds at 4 assists. Wala talaga shutdown talaga siya basta Minnesota yung kalaban. Ginawa pa siyang asintahan.
Kinawawa ni McDaniel sa dalawang series itong si Jamal Murray. Nagpakita rin naman kahit papano itong si Cam Johnson na meron 27 points. Si Jokic naman maganda rin yung nilaro kaso tagilid pa rin sila sa short-handed na Minnesota. Si Jokic meron 28 points, 9 rebounds at 10 assists. Alam mo na ring hirap itong si Nikola Jokic na buhatin yung Nuggets dahil nagpa-flop na siya. Sa tindi ng pag-flop niya, na disgrasya niya pa si Jamal Murray. Pero outside sa kanilang dalawa ni Cam Johnson, wala na. Papasok ang Minnesota sa second round na walang Anthony Edwards so far. Pero may McDaniels. Parang 2014 Kawhi Leonard si McDaniels ngayon. Meron pa nga sa comment section na imbes Kawhi ang kahantungan nitong si McDaniels, baka maging Paul George pa. Dahil nagpa-podcast na rin Bigla niyang sinatdown yung buong Nuggets. Andun pa yung best player ng buong NBA na si Jokic. Paborito din bago mag-umpisa yung playoffs ang Nuggets ang makapasok sa next round. Kaso hindi nangyari. Mukhang na-training talaga ni King Kawhi itong si McDaniels kasi nagkaroon sila ng workout ng off-season at dun gumanda lalo yung laro nitong si McDaniels papasok ng season at papasok din ng second round.